Hi Cancer, mid-May, mid-month of May 2026, ito na po ang inyong reading. Kukuha po tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, Cancer. Kamusta kayo? Cancer energy, ano nga asahan ng mga taong ito ngayong mid-month, mid-May 2026? Message. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Sa mga Cancer, maaaring makapakinig nito. Any guidance po. Message. Mensaheng gabay po para sa mga Cancer na pwedeng makapakinig nito. Anong kailangan nating maiparating sa kanila? Guidance, advice, Cancer energy, mid-May. Okay, paisa-isa yung bumabagsak. Hopefully, tayo po ay maging straightforward lamang. Cancer energy, mid-month of May. Okay. Ito na. Queen of Cups. Isa-isay natin, guys. 8 of Swords. Temperance card. 8 of Cups. So, dito ay see reconnection, reunion. Ayan, 3 of Cups. Nag-add pa ako. Meron kayong maaring celebration. Yes, meron ba? Kaya sa simpleng pagpaplano or pakiramdam ito, ideya, reversal po ang energy natin every time, Cancer. Of course, pwede itong sa inyo mismo mag-connect. I mean, kusang yung maramdaman or kusang ipaparamdam ng universe, ng taon, ilang tao sa inyong paligid. The Three of Cups is about your circle, your friendship, teammates, workmates, ipasok na natin. Actually, meron tayong darating na ano yan? Meron tayong upcoming new moon. Yes, this May, around May 16 to 17 in the sign of Taurus, regardless sa zodiac sign na pwede nyong marinig, Cancer. Ma-mention ko lang, pero that highlighted your 11th house. 11th house, dito talaga yun. Si 3 of Cups, 7 of Cups, yung reunion na aking na-mention, maaring merong magbabalik or merong bumalik, manumbalik. Kahit sabi ko nga, simpleng enerhiya, kahit over the net yung connection. It could be a party, an event, celebration, reunion. Lalo pa kung this is something na pornada. Yung ilang lakad ng tropa na napupurnada, hindi matuloy-tuloy, maaring ngayon pa lang, ngayon mid-month, mid-May ay merong mapaangat dyan. Or meron kayong paghahandaan sa, halimbawa, paparating na reunion nyo. Ganon yung energy. 11th house, house of friendship po yan. Again, meron tayong new moon na darating this mid-month. Pasok sa banga. Around May 16 to 17, that highlighted your 11th house. Ang lawak ng 11th house, if ever meron kayong matatawag na organization, groups, community, ganyan, kahit over the net, may mga ganap dyan na kung saan maaring kakailanganin kayo, iimbitahan kayo, or dyan din pumapasok yung pagiging makatao nyo, humanitarian, pagiging charitable, or maaring may ilang charity events ba ito. Ang daming ganap, maaring may ilang invites, the 7 of Cups, kung saan merong celebration. Or maybe ito lang yung pinaka-advice, Cancer. Celebrate life and love. Love. Speaking of love, si Venus. Si Venus naman yung ating sisilipan kasi siya yung tinatawag na love, planet of love, beauty, attraction. It will enter your sign, Cancer, mid-month. Pasok na to sa banga, around May 18 to, kung di ako nagkakamali. May 18, tama ba si Moonchild? Kahit ako, guys, hindi ko alam ang mga galawan sa planeta, Naglilipat-lipat yan, yes. Ngayong mid-month, okay, Venus will enter your sign, Cancer. Anong ibig sabihin yan? Love, love, love. Love is in the air. Ano pa man ang relationship status nyo ngayon, single, in a relationship, or married, but you
You will feel that you are being loved, appreciated. Maaaring hanapin kayo, kailanganin kayo ng inyong mga kapareha or mahal sa buhay kung single. Yes, baka dyan yung celebration. Hindi imposible for some of you na makatanggap ng anong matatanggap? Proposal, love proposal. Ganon yung energy, balance, may purpose, I see strength, happiness. Ang ganda. Stay optimistic lang, okay? Stay positive lang sa ilang ganapan na ito. Kasi minsan, sa Cancer, wala tayong higit na kalaban kundi ang sariling emosyon. Stay optimistic pagdating sa iyong love life, especially again, Venus will enter your sign. Other messages niyan, kung wala pa sa priority nyo ang love, more on you, Cancer. Maaaring ito kusang umangat sa inyo. Maaaring meron kayong naisin na gawin more on self-care or to do some more self-care, self-love. Maaaring meron kayong i-priority sa inyong mga physical, mental, emotional na sektor kung saan mas magiging maganda. Siyempre, pa this is something na kailangan tutulungan ng sarili. Alam nyo, note to self to kay Moonchild. Bilang katukayo ko kayo. Kumbaga, in short dito magandang pagkakataon ito na magpaganda, magpaspa, or magpa-enhance ng something. Hindi naman kailangan pero yung mga gusto nyong ayusin, especially kung itong mga nakalipas na yugto ng buwan ng taon, ano daw yun, ay naging busy kayo or mailang stress na hindi naging madali ang life, deserve nyo to. Okay? Magpahinga rin sa inyong mga paraan kasi sa realidad, magkakaiba pa rin ang bawat isa. Recharge your energies, magpaspa. Ganun guys, magandang pagkakataon ito na kayo naman, kahit kayo naman muna, balance is the key. Maring ito, sabi ko kung saan yung maramdaman na baka naisin yung magpalit ng hairstyle or magpakulay ng buhok, magpa-reband, ganon. Or enhance nga, kung saan mapapaganda. Actually, kahit hindi nyo nagawin to, every time sa Venus nag-enter sa isang sign, kusang umangat ang inyong mga charm, ang inyong pagiging magnetic, yung inyong mga ganda. Yes, effortless na to. Pero, sabi ko nga, sa general message tayo, kung feeling nyo, stress ako, Moonchild, parang hindi naman. Then, eto na, this is a sign for some na hinga-hinga din tayo. Oo, pahinga. Deserve nyo yung comfort, okay? Security, yung beauty, magandang pagkakataon na ikaw naman muna. Okay, this time. Ganon yung energy, guys. Speaking of energy, dito tayo kay energy. Si Mars. Planet Mars still currently nasa inyong mga 10th house of career. The Two of Pentacles ay narito. Nagbabalanse naman or maybe ito yung pinaka-advice. Nag-iinit pa rin po ang inyong mga buhay, karera, trabaho. Hindi nyo pa man ma-realize or feeling nyo parang mababa or mahina ang kita or parang wala masyadong progreso, umaandar kayo guys. Hindi nyo pa man yan ma-realize. But basta alam nyo sa inyong mga sarili na binibigay niyo yung best niyo. Siyempre naman, patuloy kayo sumusubok. Mula sa ilang pagsubok, the 8 of Cups, you will try one more time. Try one more time, guys. Try and try lang. Kasi umaangat, may nakakapuna sa inyo. Nagle-level up kayo sa inyong mga paraan. Hindi man agad-agad ay success yung outcome. Wala namang overnight success. But as long as alam nyo na binibigay niyo yung best nyo, aking uulitin, patuloy na merong opportunity, merong blessing ang parating. Hindi kayo mawawalan. Claim na natin yan. Okay? The Strength card ay narito. Iyon yung pinaka nakikita natin. The energy is giving. On fire po ang inyong mga buhay, career, and love life. Mid-May tayo Yes. Babalikan ko yung unang naiwan ko about sa inyong circle, the Three of Cups. Pakita nga natin sa live. Tayo po ay live na live about your friendship, merong celebration, may invites ba to, meron bang kasalan na pupuntahan. Why not? Kung single lang naman kayo and ready to mingle, the Temperance card, kumbaga matagal na kayong naghihintay. Ready na kayo pero parang
walang opportunity, Cancer. As a Cancer myself, put yourself out there, okay? Of course, you have to do your part. Kasi meron tayong tendency na manatili sa ating mga little shell, sa ating comfort zone. Ito lang naman ay kung handa na kayo. Hindi nyo naman kailangan sundin ang mga situation. Okay, depende ito. Lalo kung sabi ko nga may mga pinagdaanan kayo from the past, nitong mga nakalipas na hindi madali. So, iba-iba tayo sa pagiging ready. Of course, you have to be ready rin. Physically, mentally, emotionally, para hindi kayo maging unfair sa inyong mga sarili. As so, pwede nyo makilala, yes, meron. Merong someone, it could be someone from the past, or someone new. Alam ko, parang normal yun, moonchild, ano? Kasi sabi ko nga, may ilang old reconnections ako nakikita, or old stories ba ito? It could be an ex-lover, or ex-friendship. Ayan. Kung magiging bukas kayo, ready na, meron pong someone na parating. Or someone bago na pwedeng magbigay daan po ang ilang kaibigan patungo kay the one. Cancer, magandang pagkakataon ito sa mga susunod na buwan, especially, yes, hanggat nandiyan si Jupiter sa inyong mga sign until around July. Oo. So, take advantage niyo yan, guys. To take advantage. Yes, si Jupiter once every 12 years lang yan nagtatransit sa isang sign. Ito na yun, ilang na lang, konting kembot pa. Konting kembot pa. Ito lang naman ay kung handa na kayo, ha? Merong someone. Magandang pagkakataon kasi si Jupiter, every time nagtatransit siya sa isang sign, malaki yung chance. Kasi pinakamalaking planeta si Jupiter, kasing laki ni Moonchild, na meron kayong someone na pwedeng makilala. And it could be someone na pwedeng mag-iwan ng tatak, ng influence sa inyong buhay. Alam ko yung influence, yes, it could be positive or negative. Pero meron siyang pagkatuto, merong purpose, temperance, merong someone, Cancer. Okay, single Cancer especially. Ganon yung energy. I see balance between money, work, family, or yun yung pinaka-advice on fire. Nag-iinit po ang inyong mga buhay-buhay. Karera man yan o relasyon. Ang kailangan na lang ay patuloy tayong maging positibo at huwag magpapalunod doon sa ilang negativity na baka yun yung ma-manifest natin. Meron kayong lakas, Cancer. Be confident. Not the time, mid-May tayo ha. Mid-May 2026 na pagdudahan nyo ang inyong mga kakayanan. Meron kayong strength. Paangatin nyo yan. Isa-showcase nyo na lang yan. Show up. Kahit sa mga presence nyo, yung presensya nyo, yung aura nyo, mahirap kayong hindi mapo na ngayon. Again, Venus will enter mid-May sa inyong mga sign. Umaangat ang inyong mga ganda. So, best time to present something. Kahit yung mga aura nyo lang. Ganun. Yes. I-claim na ba natin yan? Ito yung umaangat na guidance, advice. Mensaheng gabay lamang po mid-May 2026 para sa inyo, Cancer.